Kung ikaw ay nagsasuffer sa anxiety disorder, napakaganda ng kwentong i-share ko sa inyo today, no? Dito ko ikukwento kung gaano ka-powerful yung brain ng isang tao na ginagawa siyang may sakit. At dahil nga powerful din ang brain ng tao, kaya niya ring tanggalin yung sakit. Depende sa kanyang paniniwala. So, natuwa ako kasi ito yung sample ko doon sa sawa, 'di ba? May version ako nito eh. Pero nakita ko kasi to, ano to, kaso ito no sa medicine. Mapapanood dito sa mga TED Talk. I-share ko din do yung link no nung kung saan yon. Sana makita ko. Kung makita ko sa share ko. Pero ito yung kwento. So anyways, mabalik lang tayo, no? Kalaruhin ko lang. So, napaka-powerful ng brain na kung mali ang iniisip, pwede talaga mag-create ng fear. At kung may fear, syempre, alerto yung katawan, hindi makatulog, kung ano-ano mga simptomas ang nararamdaman sa katawan. Ano? Lalo na kung talaga nakakatakot yung kanyang nasa isip. Tandaan ninyo, hindi porket naisip ay facts. Thoughts are just thoughts. Halimbawa, nung bata ka, naisip mo na, ini-imagine mo na lumilipad ka nung bata ka. So, ibig sabihin, in-imagine mo at naisip mo lumilipad ka. Hindi, di ba? So, marami pa kung ano-ano, no? So, thoughts are just thoughts, hindi siya facts. Kagaya rin ng sample ko. Pag sinabi mo ng isip mo na tumaya ka sa loto, mananalo ka sa loto. Tumaya ka man o hindi, kahit tumaya ka, mananalo ka ba sa loto? May chance, pero porkit ba sinabi ng isip mo, mananalo ka? Hindi sana lahat na tayo nanalo sa loto. Diba? So anyways, ito yung kwento. So may isang young man, no, ang ginawa niya, sumugod siya sa ospital kasi sama-sama ng pakiramdam talaga niya kasi tinake niya yung 29 pills niya na antidepressant. So, tinake niya. So, ngayon, pagdating sa ospital, bagsak yung kanyang blood pressure. Ang baba. Sobrang baba, hindi na siya normal, no? Tapos, sinuwerohan siya. Suwero, yung dextrose, no? Ilang litro yung binigay sa kanya, pero hindi pa rin umaangat yung kanyang blood pressure. Mababa pa rin talaga. Delikado rin pag mababa na yung blood pressure, no? Isa sa mga indication yan na pwede ka talaga mamatay pag mababa na yung blood pressure. Baka iniisip nyo, takot lang kayo sa mataas. Yung mababang blood pressure, delikado rin. Okay. So anyways, anong nangyari? Tumawag sila doon sa pamilya hanggang sa nakarating doon sa doktor. Turns out, na yung lalaking yun pala, hindi bata, yung lalaking yun pala ay kasali sa trial ng antidepressant na yun. Pero yung ibinigay sa kanyang gamot ay placebo lang. Ibig sabihin, hindi totoong gamot. Hindi siya gamot. Hindi ganun ang trial eh. May placebo, may totoo para malaman kung effective ba yung gamot o hindi, no? Or psychological lang. Yung placebo tsaka nocebo. Pwede nyo i-search yan kung ano yan. Kasama yan sa paggawa ng gamot. No? So anyways, nakarating doon sa doktor kung ano nangyari doon sa bata. And then sinabi ng doktor na hindi, yung gamot na yan, candy lang yan. Hindi yan totoong gamot. Nung nalaman ng bata, gumaling siya. Biglang umayos, nag-normalize lahat. Nakita ninyo kung gaano yung pag-iisip lang na naitama yung maling nangyari. Siyempre kasi in reality, isabihan ka nga lang na, uy, delikado dyan sa eskinita na yan. Pag dyan ka dumaan, daming hold-upan dyan, ang daming pinapatay dyan kahit ino-hold up. So siyempre ikaw, kahit hindi ka pa ino-hold up, dadaan ka doon sa eskinita na yun, lol, baka may di ba? Alerto na agad tayo, hindi pa nga nangyayari yung totoong hold up. So you see how powerful the brain is. So ganyan din yung sample ko sa manggang hilaw, pero hanapin nyo na lang sa video. Pero yung version ko naman ito yung sinasabi ko na nasa isang madilim ka na gubat, bigla ka nakaapak ng sawa, nagulantang, takot ka, gulat ka, takot ka, di ba? Talagang nanginig ka, namutla ka, kinabahan ka, hinold mo yung hinga mo kasi may ahas, o kaya bumulis yung paghinga mo kasi tatakbo ka, ang daming simptomas na lumabas. Tapos turns out, nakita mo, ay, di pala sawa, ugat lang pala ng puno. Ano mangyari sa'yo? Dahil nakita mo, ay, ugat lang pala ng puno, magsasubside din
yung nervyos mo ugat lang ng puno ninervyusin ka pa ba? Magsasubside din eventually yung nervyos mo. Kasi nalaman mo na hindi pala sawa, kundi ugat lang ng puno. Dami namin manok, no? So anyways, ingay-ingay nila. Ganyan talaga sila, maingay sila pag gagawa ako ng video. So anyways, so ano natutunan natin dito? Kapag marami kayong maling kaalaman, makaka-apekto sa buhay nyo. Lalo na yung mga mali na kayo lang nag-iisip. Kaya importante na may doktor, importante na may mga professional. Kaya hindi totoo yung sinasabi na ikaw lang ang makakapagaling sa sarili mo. Ano ikaw lang? Ba't alam mo ba yun? Sana kung alam mo yun, hindi ka nagkaganyan. Diba? So, kaya importante ang mga professional dito, mga psychologists, doctors, neurologists, psychiatrists, no? Ganon. Kasi ako may certificate ng cognitive behavioral therapy. So ang good news is aalisin natin yung mga takot ninyo by fixing yung inyong mga maling pag-iisip. Yung mga manok talaga nagliliparan sa loob ng bahay. Nakita ko maabot sila sa second floor. Ayusin natin yung mga maling pag-iisip at kapag naitama natin yon, mawawala yung mga symptoms. Pero hindi ganun kadali yun. No? Isa lang ito sa mukha, no, ng management ng anxiety disorder. So, well, kung tatanungin niyo kung magkano, may bayad po talaga kasi mahal po talaga. No? Sa totoo lang, mahal talaga ang cognitive behavioral therapy. Pero dahil tulong ito, sabihin niyo sa akin kung magkano kaya ninyo. Kapag fair sa akin na hindi lang dahil ito kaya mo, papayag na ako, hindi po. Kapag fair sa akin, sa certificate ko, sa years of experience ko, sa mismong experience ko ng pagmamanage ng anxiety disorder, kapag fair sa akin yung in-offer mo, then schedule tayo ng talk time. Okay? Kung ayaw magbayad, libre naman mga videos ko pero huwag nyo gawing diagnosis yan. Okay? So with that, share the video para marami tayong matulungan. And yeah, subscribe. Bye. See you.